helmet. Kasakitan nito, nakikita ko dito sa may mga commemorative siya na isang sa ngayon ng gobyerno natin na parang empleyado siya doon o hindi ko malaman meron ganito. Insignia, no? Insignia. Yan sir, yung sa likod, yung pinatake, taga rito yan eh. Taga ibang kalye yan eh. Ito, nasa tamang designated area. So, ito lang po. Kasi ito, kaya natin inuuli ito dahil nasa pedestrian din siya. Bawal yun. Tapos sa quarter, nasa quarter. Nabutan natin itong sasakyan ito. On top of pedestrian lane, nasa corner area siya, yung nasa tapos may ano pa rito, may fire hydrant pa. Ang daming violation, nakita natin yung violation ito. Kaya ganun pa man, binigyan pa rin natin ito ng 5 minutes grace period para just in case na dumating yung may-ari. Itikita na lang natin to. Sa mga oras na to pa, wala pa rin yung yung rider. Kaya nag-decide na ang tropa ito, makikita mo. Itutong na natin ito at kailangan niya ito i-clear sa Tumana Marikina. Oo sir, baka Hindi ka umano sa oras kung wala pa sa oras sir. Pinabigyan na lang kita kasi po kaya na pa ho kami nandito para intent ko yung driver niya. Nagtanong-tanong na po kami sa loob. Hindi ako sinabi yan na kapapasok lang mga tumis lang kapapasok lang dito. Nga, siya sabi nga namin dyan, nagtanong po kami kung kanino to, di nila kilala. Saka dito. Kahit yung nagpapark nito, kilala ka, kapapasok lang ako. Kailangan nyo na ho. Ito mga puro, dami na ito, mga close gun, no? Isa, dalawa, tatlo, wala na psycho. Kaya sama natin ang tropa ng barangay Kaunlaran. Ito, matindi. No loading, unloading pa sa area, oh. Kahit po, sinakot nila, nakakabit sila rito. Delikado rin sa mga pedestrian. O ngayon, pag naiayos siya, makikita kami malaking diferensya. Nakadaanan ng tao. Purong pagmamahal. Ay mga puro, may napara pa tayo dito, wala ulit helmet. Oh, sunod ako. Okay mga puro, titikitan na lang po. May driver's license naman. At nag-cooperate na si bossing, nagbigay na ng lisensya. So, ticket na lang po yan. At paalala, pag magmomotorsiklo, lagi po tayong mag-helmet. Hindi lang para hindi mahuli, kundi para tayo laging safe. Sigurado tayo sa Tagalog natin. Sigurado tayo ay ligtas, okay, sa pagmamaneho. Kumain tayo ng Pitwason. Eto mga puro, dami na ito, mga close gun, no? Isa, dalawa, tatlo, wala na psycho. Kaya sama natin ang tropa ng barangay Kaunlaran. Ito, matindi. No loading, unloading pa sa area, oh. Dami ito mga puro. Nakakogan natin. Problema nga po sir, mamagpas sa oras. Oo sir, baka Hindi ka umano sa oras kung wala pa sa oras sir. Pinabigyan na lang kita kasi po
Kaya na pa ho kami nandito para intayin ko yung driver niya. kaya Kasi nagtanong-tanong lang po kami sa loob. Hindi ako sinabi sir na ano. Kapapasok lang, mga 2 minutes lang kapapasok ko lang dito. Kaya nga, siya nga namin dyan, nagtanong po kami kung kanino to, dito nila kilala. Saka dito. Kahit yung nagpapark nito, kilala ka, kapapasok ko lang ako. Gano'n kasi ng tao. Kailangan nyo na ho. Kaya mas mainam sir, mas bigay nyo lang yung ano nyo, yung susi, huwag nyo lang po ilak, kung hindi po isama, huwag nyo lang po ilak. Kaya tawagan ko lang yung sir para alam po ako nila na. No sir, tawagan ko lang sir. Kaya tawagan ko na. Basta mong mangyayari nito ha, atake na to. Ay, mga puro yan ano, na-explain nga ni Elso Patino. Lumagpas na sa oras, may reference number na po siya. So, wala na tayong magagawa dyan. Ito naman, meron naman ano pala merong space for pick up and ano, mag-drop ng mga kargamento. Kaya lang, ito dito, yung takbo. Nakain na yung ano, yung bangketa. So, pwede siguro parallel. Basta hindi lang abutin yung bangketa, okay naman po yun. Ay, sama na dito mga puro Towing. MMD Shield 1 Officers Quest na din. At ito na po ito. Okay, kasi po may reference number na. At ina-expect na to sa Tumana. Hindi po ito tumalit sa Tumana. Magkakaproblema po ang tropa. Isipin paano, ano nangyari. Ano yung magic. Para ano? Dito tayo, lain daw nila. Patanggal ba? Patanggal. Bayad sa ano, sa towing. Ano ba? Teka, kausapin natin. Pero nga po sa sabi. Sir. Ay mga puro, nag-cooperate na po si Bossing. At diretso na lang po. Pinaka-the best nito mga puro, sama na lang si Boss para pagdating sa Tumana, ma-release na po agad yung ano, sasakyan. Ayun, sama na lang po si Bossing. Bal, maayos na yan, Bal. Nay. On! Eh mga puro, dapat ganyan, pwede yan. Mag-aantay sila para yung parking. Basta importante po yung sidewalk, hindi po ano. Dito occupied. Hindi naman kayo bawal. Meron. Bawal lang yung sidewalk. Ayusin yan, hindi bawal dyan. Para nakita yung diferensya na lang dito. Nakawala kayo. Nakita yung daanan. Yan, bitaw na. Officer Barre, good morning sir. DDMD, saludo mga boss. Boss ano pa sila reklamo na dito sa area po po? Ito yung sidewalk. Sinamot nila, nakalabit sila rito. Delikado rin sa mga nasa mga pedestrian. O ngayon, pag naiayos yan, makikita kami malaking diferensya. Nakadaanan ng tao. Thank you so much, Officer Alvaro. Yung mga puro no, para sa tao. At yung sidewalk ay para sa tao ginawa, hindi para parking na ng sasakyan. At for safety po yan ng mga ng mga naglalakad. Kasi kanina may nakita tayo dito na naglalakad sa kalsada dahil wala naman daanan. Alright, let's go guys. Tuloy po tayo. Hindi pa natin alam kung saan yung mga next target area. Yung sa likod, yung pinatake din, taga rito yan eh. Taga ibang kalye yan eh. Ito, nasa tamang designated area. So, ito lang po. Kasi ito, kaya natin inuuli ito. Dahil nasa pedestrian din siya. Tapos sa border, nasa pedestrian. Alright mga puro, dito tayo sa Batay Street. Ito may nahila na yung tropa. Doon yan galing sa may bandang harapan. Ito mga puro, makikita nyo, no? Kantong-kanto siya. Usli na yung uso. Wala na, okay pa na buong pedestrian crosswalk. Ito mga puro. I think 5 minuto na to.
Alright, mga puro, kasama natin Officer Francisco ang PTMT. Good morning, bossing. Boss, anong sitwasyon natin dito, sir, sa sakyan na to? Conduct tayo ng clearing operation dito regarding sa 8888 hotline complaint ng Malacanang, no? Kasama natin yung barangay dito dahil nakipag-coordinate tayo sa kanila bago tayo mag-conduct ng clearing operation. Nabutan natin itong sasakyan ito on top of pedestrian lane. Nasa corner area siya, yung nasa tapos may ano pa rito, may fire hydrant pa. Ang daming violation, nakita natin yung violation nito, kaya ganun pa man, binigyan pa rin natin ito ng 5 minutes grace period para just in case na dumating yung may-ari. Itikita na lang natin to. Sa mga oras na to pa, wala pa rin yung yung rider, kaya nag-decide na ang tropa ito. Makikita mo, itutong na natin ito at kailangan niya ito i-clear sa Tumana, Marikina. Alright, thank you so much, Officer. Kalmado, Francisco. Ayan, mga puro, no? Tulad nga ng sabi ni Bossing, ang daming violation nito. Unang-una, 6 meters away from the corner. Isa. Tapos ito, fire hydrant. Di ba? Pagka may kukuha ng tubig dito ng bumbero, wala. Hindi na makakapalit. At the same time, pedestrian lane. Ay, mga puro, may pa doon, nahuli pang na parang walang helmet. Masakitan nito, nakikita ko dito sa may mga commemorative siya na isang sa ngayon ng gobyerno natin na parang empleyado siya doon o hindi ko malaman meron ganito. Insignia, no? Insignia. So, dapat sa may mga ganito, dapat bis na tulungan nila tayo, parang lumalabas dito sa sitwasyon na to, sila pa yung nagpapasaway. No? Dapat model talaga eh, no, Dapat boss? model eh, no? Oo nga. Hindi naman lahat ng sa ahensya na to ganito. Alam naman natin, marami mga matitikas diyan, magagaling. Saka hindi yun, bossing. Madalas pa, hindi naman talaga doon sa... Yes, so ginagamit lang itong mga ahensya, no? Hindi. Pero di natin sinasabing itong ahensya na to, hindi. May mga chances lang. Mga chances na gano'n. Alright, thank you, Officer Kalmado Francisco. Ay, mga puro, na tulad ng sabi natin kahapon, pagka meron tayong mga sticker, katulad na lang nito, NBI to. Okay. Yung mga ganyang bagay, di ba? Dapat tayo nagsisilbing model. Kasi tayo nagre-represent tayo ng isang agency na government agency. Tingnan nyo mga puro, saan natatawid ang tao? Wala na. Ang tawid na niyang tao niyan dito na sa kalsada. Lagi dito yun eh. Baka alam nyo, katukin nyo na kung ano natin, baba na natin. Alam mo ba? Katukin mo na. Baka sabihin, ako nagsabi, di ba? Mahirap naman. Oo. Mamay sabi sa akin, ikaw ang nagano. Ay, puro nagtanong-tanong na tayo sa mga tao. Pinasasabihan na nga ni Officer Francisco na sabihan na lang para alam niya na nahila yung yung sasakyan. Pero alam naman yan, alam nila yung process niyan. Kasi bilang taga doon sila sa sa agency na yon, alam naman nila yung mga ganyang proseso. Alright mga puro, habang hinihila na ito meron natikitan dito, wala helmet. Kasama natin tropa ng Barangay Kaunlaran. Saludo mga bossing. At ayun, doon may mga nagkakahilahan na rin. Tapos di pa natin alam yung ruta ngayong araw na to Sinisilip ko kasi kung kung hindi ko na sila makakita, baka maligaw lang tayo. Try na sana natin pumasada Maya na lang, sabay na tayo dito na boss. Alright, antayin natin mga bro. Let's go. Alright mga bro, ito may sitwasyon lang tayo. So SUV kasi at pag ganyan mahirap talaga yan. Hindi siya kayang hilahin ng boom truck kasi pag inangat yung harap, hindi ikot yung gulong sa likod. So ang gagawin po is magpapalit na lang. Ang magmamaneho maghihila yung flatbed para isasampa siya, hindi siya hihilahin.
Kahit magwang at magbusina ka dito mga puro hindi maririnig kasi sabi nung residente malayo-layo daw yung ano, hindi daw dito yung bahay ng ano ng may-ari nito. Ano? Ayan, may-ari siya ro. Nakita natin initially meron talagang traffic violation. Ganun naman sir, pinipita rin natin na 5 minutes grace period just in case na lumabas yung ari, isikita na lang po natin. Kasi lagpas-lagpas na ito. Kaya decide na yung tropa, may reference number na, in-expect na po ito sa tumana sir. Tingnan na lang. Tingita na lang ako tapos Yun na nga po, lumagpas na po tayo doon sa grace period na binibigay natin sir. May reference number na po siya, in-expect na po yan sa Tumana Marikina. Sa impounding area po ng Yung 5 minutes na consideration natin grace period para ticket lang. Ano na po, nag-lapse na. And nandito na pala may-ari, nakikiusap na din namin yun, ticket lang. Kaya qualification niya sa Francisco is ina-expect na siya sa impounding. Tara, padalis na lang natin. Tara, para hindi maano yung ano. Transmission yan. Sir, baka pakisuyo po. I-release na lang ni bossing yung handbrake saka yung lock ng sasakyan. Tapos cooperating naman si boss ano. Tapos pinaka the best niyan sumama na si bossing sa Tumaan. Actually, ito bawal din ito. Kasi malapit na tayo dapat dito. So, ganito ito. Consider na ba natin. So, ito po si bawal. Ilang meters ba sa 500? 6 din. Alas din ito sa Karang corner. ito si bawal dito. Kasi paparada yung fire truck yan. Sana mali.
Sa palibot ng Paikot. agwat mo. Kausap ko na ni Abe. Hindi, kaya nga sinunod. Sinunod ko na. Alright mga puro, ayan, nataw na po, ano, ayos ang pala, diretso na Tumana Marikina. Iiwanan na impounding notice, nandun lahat ng detalye, kung sino kumuha na towing company, anong violation, saan na pupuntahan, and contact number na tawagan, magkakontakin. And yes, diretso pa po tayo mga puro, di lang natin alam, baka kung may maaabutan pa tayo, no. Siyempre natin ang tropa ng MMD at MMDA City Barangay Kaunlaran, mga puro. Let's go guys. Purong pagmamahal. Grabe, ang bigat ng sasakyan, no? Kailangan tulungan ng ano para maiangat. Mga buro, clear na po yung area. Diretso Tumana Marikina. May napara pa walang helmet. Tuloy na po tayo. At hindi ko na alam kung meron pa tayong mga tow-truck na kasama. Anyway, let's go guys. Ano mga mangyayari ng araw na to? Batay Corner Mayor Diaz ba? Mayor Diaz Street. Yes. Let's go guys. Maraming tubig, magdasal. Pili lagi na mabuting tao araw-araw. Piliin lagi maging masaya. Purong pagmamahal. Sa'yo, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw, so thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.